Hello! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng yema pastillas. Kasi nung isang araw, gumawa tayo ng ube pastillas. At may mga nag-request po sa atin na kung pwede daw ay gumawa tayo ng yema. Kaya lang ang gagawin ko po dito ay yung yema pastillas. Pero pareho rin naman ang lasa niya. At ito po ang ating mga kakailanganin. Gagamit po ako dito ng 2 cans of condensed milk. Then jackfruit. So yung nasa lata lang ang gagamitin ko. Ang gagamitin ko po ay 1 cup of jackfruit. Hihiwain natin ng maliliit. Then butter. 100 grams of butter. Then lemon zest. So yung balat ng lemon gagamitin natin tulad ng paggawa natin sa ibang pastillas natin. So kung meron kayong lemon or dayap. Then, gagamit din po ako dito ng powdered milk. Then, granulated sugar para doon sa pagro-roll natin sa ating yema pastillas. Then, meron din tayo dito yung colored cellophane. Kaya lang, ang gagamitin ko dito is sa halip na colored cellophane, itong cleared na cellophane paper. Then, itong yellow Japanese pepper. Then band pepper. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng yema pastillas. Mag-start na po tayo. Ngayon, ang unang gagawin po natin dito sa isang medyo makapal na lutuan. So, papainitin natin. Then, pag mainit na yung ating lutuan, lalagay po natin itong ating butter. Yan. Hayaan nating mag-melt yung butter. Ngayon, nag-melt na yung ating butter. Ilalagay natin ngayon itong ating condensed milk. Itong ating 2 cans of condensed milk. Then, aalagaan po natin ito ng halo hanggang sa mag-thick siya o tumigas. Then, ngayon, napapansin natin na medyo nag-thick na itong ating pastillas. Kailangan dito, low heat lang po tayo dito para hindi manikit at masunog itong ating pastillas. Tuloy lang natin ang paghahalo. Then ngayon, medyo nagtitik na itong ating pastillas. So pag ganito na ang texture niya, kailangan alaga lang po natin ito ng halo kasi para hindi siya manikit at masunog. So sa ganitong texture, ilagay po natin itong langka o jackfruit. Okay. Kailangan dito mahina lang ang apoy. Tuloy-tuloy lang po natin hanggang sa tuluyan itong magtik o tumigas. Ngayon, malapit nang magkabuo-buo itong ating pastillas. Pag ganito na ang texture niya, ilagay natin itong ating lemon zest. Ayan. Medyo hinaan pa natin ang apoy kasi para hindi siya masunog o manikit sa kawali. So, konti pa. Then ngayon, okay na po itong ating yema. So, pag ganito na ang texture niya, okay na siya. Then ngayon, ang gagawin natin, i-turn off muna natin yung heat. Then, meron tayong powdered milk. Lalagyan natin ng powdered milk. Haluin nating mabuti hanggang sa
magsama-sama siya lahat. Then ngayon, okay na po itong ating yema. Kaya ang gagawin natin, ita-transfer na natin ito sa isang lalagyan, sa isang tray o plate. At hayaan nating mag-cool down. Then ngayon, meron po tayo ditong plate na nirab lang natin ng butter para hindi manikit. So, ita-transfer natin dito yung ating yema pastillas. Yan, papalamigin po natin ito. Hintayin nating mag-cool down before nating ibalot o i-wrap doon sa ating cellophane paper o kung anumang pang-wrap na nakahanda kayo. Ngayon, medyo nag-cool down na itong ating pastillas. Itong ating yema pastillas. So, ang gagawin natin ngayon, ilalagay natin dito. Ipon lang natin ang log. Then, tulad din ng pastillas de leche at pastillas de ube sa pagkakagawa natin, hati-hatiin natin ito. Then, ipoform natin ito into small log. Then, ang gagawin natin, ikakat natin tulad din ng pastillas de leche at pastillas de ube. Ganun din ang gagawin natin. Then, meron tayo ditong granulated sugar. So, iro-roll ulit natin dito. Sana itry nyo rin po itong yema pastillas. Kasi masarap siya. Gawa nung langka flavor. Then ngayon, meron po tayo dito yung yellow na Japanese paper o papel de hapon. Flower paper. Kung tawagin nila dito sa Japan is flower paper. Then, kasi yema itong ginagawa natin. Kaya yellow ang ginagawa kong pang wrap dito. Then, isasarado natin itong bamboo skewer. Ilagay natin sa loob. Okay, then yung isang pambabalot natin, ito lang clear cellophane. Yung clear cellophane paper. Para nun makita yung kulay ng yema. Kasi kaya ganito ang ginagawa natin. Para nun nakikita yung kulay ng yema kung ano itong ating ginagawang pastillas. Katulad nitong ating pastillas de ube, yan. Kasi gumawa rin ako ng pastillas de ube. Kasi ang gagawin ko dito, gagawa ako ng pastillas, iba-ibang klaseng pastillas. Ipangre-regalo ko kasi ito sa mga kaibigan ko. Okay. So, ito yung ating pastillas de ube. Ito naman yung ating yema. Para nun, pag pinanlirigalo natin, at least alam nila kung ano yung yema, yung pastillas de yema, at kung ano rin yung pastillas. Itutuloy-tuloy lang po natin i-wrap lahat ito hanggang sa matapos natin. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa ating pastillas yema after na naibalot nating lahat o na-wrap. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!